init na init, napakadulas. Layo pa rin. Parang mag-uumpisa na naman ng bulalong ah. Marami na naman jellyfish ngayon. Laging nasa isip, maging sa panaginip, sa araw man o gabi. May na talaga, matandaan na. Kachoy. Aminado. Pero malakas parang uminom ano, hindi pa rin basta-basta. Sumadsad ang bangka, naubusan ng tubig. Tulak tayo. 7:30 AM ng umaga. Low tide, naigahan yung bangka namin. Kaya kailangan naming itulak papunta ron sa may tubig na. Bale, ito palang nakikita nyo guys na mga puno na to ay puno ito nung anahaw. Ito yung itutusok dun sa dagat para magsilbing poste sa gagawin nating fish cage. Flex lang natin yung DSWD. Maraming walang bangka dito sa lugar namin. Baka naman. Bale, naantay lang namin yung isang kasama namin para makaalis na kami. At ayun, umalis na nga yung isa. Huy! Malunod ka dyan! Ito palang mga naglalaki ang puno ng anahaw na to mga boss ay hilahin papunta dun sa gitna ng dagat. Tao lang ang hihila nito. 9:40 AM nang marating na namin sa wakas yung fish cage. Halos 2 oras din kami naghihila. Sa lugar kasi namin medyo mahaba talaga yung ilog na dadaanan mo bago ka makarating sa dagat. Tingnan natin si Ison. Hahuli ka na naman ha. Galing talaga ito mamingwit. May bariyayo. May kindi pa. Barya. Sa puntong ito, dumidiskarte na ng pang-ulam si Ison gamit ang pamingwit. Gawaing dapat matyaga ka kasi hindi mo alam kung kailan may kakagat sa pain mo. Sabi nga ng matatanda, pag may tiyaga, may nilaga. Naniniwala ako sa mga ganong kasabihan. Yung ex ko lang naman ang hindi ka panipaniwala. Pero seryoso, basta masipag ka lang at maging pasensyoso, marami kang magiging huli kagaya nito. Magaling ka talaga boss. Catcher fish na naman. Yan, may na. Putak ba? Putat, may tubig. Wala. Papakita nga natin eh. Pangkaraniwang isdang dagat lang tong catcher fish gaya ng nahuli niya. Pero hindi may tatangging malaking biyaya to sa dami ng nagugutom ngayon. Tapos may alamang pa. Saan naman to huli? Huli mo din to, Son? Nakabukod na ito. Dinis na yan. Sarap to nung kinilaw. Tug dyan at lilinisin natin. Ilaw pa dali. Anong pinakain mo, Son? Guy pa hiko no. Ayun ang balaw? Try natin. Para mayaw. Oo, dadalhin mo din ng balaw. Patingin daw. Papakita natin. Ang pahay niya ay balaw. Tingnan natin kung makakahuli. So anong luto natin ito? Kikilawin natin? Sarap nito ano? Ukoy? Sigarilyo ka pa ng sigarilyo. Nahirapan ka na huminga. Nararamdaman ko, nahirapan ka na huminga. Iba na hingal mo ay. Kala mo sino nagsasaway ano? Pero kung hindi naman nagkasakit. Hindi nagkasakit yan. Ewan. Utang. Sabi ni Coach, nagkasakit ka lang. Kaya hindi ka naninigarilyo. Konting kwentuhan, konting pahinga. Balik na ulit sa totoong dahilan kung bakit nandito kami ngayon. Ang gumawa ng fish cage para sa mga lapu-lapu. Laging nasa isip, maging sa panaginip, sa araw man o gabi. Ikaw ang lagi kong dinadasal, pag-ibig ko'y iyong dinggin. Alit yung kusinero natin kasi medyo malakas ang hangin. O ayaw daw umapoy. Hindi nakadala ng pandikit. Bigyan ka ng chinelas. Ito. Ito. Yung bago Pwede bago. Asa yung sinilas mo? Aapoy din yan, boss. Timingan mo na mahina yung hangin.
So, malakas talagang hangin. Nakuha mo na chinito yung bigas? So yun. Aapoy na. Wow. Nakachamba. Ano bang hindi sumapoy dyan? Susubukan natin mag ano. Unang araw yung kayang nagtilos. So meron na. Nakahuli kasi guys, ang laki. Nakahuli akong laki. Oh. Laki. Tingnan mo gano'n kalit siya, no? Alpasan natin yan, alpasan. Ito pa, nakahuli pa ako. Sino? Ang ina, nagsasabid naman ito, idol ay. Tayo. Oh, may Idol ka. Tanggal. Kaway ka muna, kaway. Oh, di ba? Hindi hadlang ang kapansanan. Wag, hindi ang kapansanan. Yan ay nadisgrasya. Hindi daw hadlang ang kapansanan. Eh, hindi. Yan po ay nadisgrasya ng hindi inaasahan. Kaya naputol. Sa kalibutan. Oh, may sinasabi to sa kalibugan daw. Siya pala si Rolly. Naputol yung kamay niya, makarang maaksidente. Pero ni hindi mo mababakas sa mukha niya ang panlulumo at kawalan ng pag-asa dahil sa pagkawala ng kamay niya. Sa puntong ito, medyo tanghali na at malakas ng hangin. Nakakaramdam na rin ako ng gutom. Inihaw na ni Master Chef. Ayan guys, so inihaw niya sa hero. So malinis naman yung hero na yan. Sarap yan guys. Fresh na fish yan, no? At dahil nga nasa gitna tayo ng dagat, limitado lang yung pwesto doon na pwede natin pwestuhan para makakuha tayo ng magandang shoot. Hindi rin tayo pwedeng makipagsapalaran sa mga kawayan na yan kasi pwede tayo diyang mahulog dahil kailangan natin kumapit ng isang kamay at cellphone sa isang kamay. Okay lang sana kung mahuhulog tayo tapos mayroong sasalo. Guys, masarap yan guys. Pipigaw mo lang yan ng kalamansi. Anong kalamansi? Wala kang kalamansi. Ay, lalamig nga yan. Ayaw ko naman kumain kayo ng malamig na eh. Lalag tinasal. Ano masasabi mo sa ating cook? Cook na walang... Papabalikin pa o ano? Hindi na. Yung master chef natin nakaligtas yung bigas sa sinyo. Hindi ko nung ginulat-lat yan. Hindi ba So, swablay na naman. Hindi kasama pagsaing. Sa puntong ito, kailangan na namin kumain. Kasi mamaya, mapapalaban kami sa pagtutusok ng malalaking poste na yun. So, kailangan namin ng lakas. Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang upo, hanggang gumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. Basta
pang magtago. Request daw ako, pakyo. Isa pa, isa pa. Eksaktong alas 12 ng tanghali. Kakatapos lang namin kumain. Habang nag-aantay ng oras para makapag-umpisa na. Mo na kailangan pang humanap ng iba. Kalimutan lang muna ang lahat ng problema. Huminga ka ng malalim at tayo'y lalarga na. Handa na bang gumala? So yun guys, nakapagtayo na kami ng 3 poste. So yun, isa, dalawa, tatlo. So pakita ko sa'yo kung paano ito. So nahirapan tayo guys kasi wala tayong cellphone lang talaga yung dala-dala natin. Kailangan natin gumawa kasi ang daming bawal sa mundo. Sinasakal nila tayo. Buksan ng puso at isipan. Pali-pali ng kamalayan. Paano yung okay? Paano yung okay? Gustu'n mo Diba may kamali pa ito? Dapat yung poste nandito sa nakalag niya ulit. Tupad clothing. Tapos nilagyan ng kawayan, tutungtungan. Yan, para bumaon yun. So, yuyugyugan lang yuyugyugan hanggang bumaon. Tiko. Yung unahan rin ay may tulis niya sa baba. Para yun yung mabot sa putik. Tumungaw na. Tumungaw na. Boss Rolly, kaya na? Okay ah. Ayan, kaya naman ng 4 na tao. Isa yung naglulubog, 2 yung naghihila, isa yung nakaalalay doon. So yun, kung ganyan itayo yung tulos. Tapos tatalayan ulit. Sa mga magtatanong at hindi pa alam kung bakit anahaw yung ginagamit dito bilang poste, ang dahilan niyan ay matibay kasi ang anahaw. Hindi siya mabilis mabulok kahit matagal siyang nababad sa tubig. So ito yung gagamitin para maibaon. Bahala ka na kung anong gagawin mo. Pwede takyan, bitinan, ganyan. Ayun, okay na. Bitinan, okay. So yun o, bumaba o. Kita nyo guys. Kita nyo naman, iba talaga pag ano, paglaki sa ano no. Ayun o. So, bumabaw siya guys kasi malalim naman, maputik naman yung ilalim niya. Kailangan niya ng tulong, so tulungan ko muna. Nakailan na tayo, nakailan na? Nakailan na? 5. Ang bilis natin ano. Hapon na yun, nakalima na agad tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Bali lapu-lapu pala yung aalagaan ditong isda.
medyo maselan at medyo malaki yung puhunan para mapag-start ng ganitong negosyo. At ako, nangangarap din ako magkaroon ng sariling ganito kung papalarin, di ba? At ito nga ginagawa natin ay 8 butas ito. So 8 lambat yung ilalagay dito. O alamin natin ngayon kung ilang lapu-lapu ba yung kakasya dito. So yun yung dapat nyong abangan, guys. So yun guys, nagsagwan tayo guys. Kasi itong isang to, yan, naanod. So, nagtaka, kulang na ng isang pamposte, nakaanahaw. Natanaw namin na malayo na. Malayo na talaga kasi nandun pa sila. Nandun yung kubo. So ang problema ko ngayon, ang hirap magsagwan kasi mahangin. Napapadpad tayo sa tabi. Tapos may hila-hila pa tayo nito. Yan. Nakawala kasi. So ganun kapag napabayaan naagos. So, napabayaan na walang tali. Dito ko na naabutan. Dito. Malapit na sa mga mangrove. So yun, sasagwan tayo pabalik. Ang problema natin, malakas ang hangin. So, paano hindi ka lalamigin, ano? Ang lakas ng hangin, tapos Ito pa. namumutla na yung palad mo, yung 2 palad mo. Dalawang palit ko, namumutla na. Hindi na nga kita sa putla. Oo nga, grabe no. Sabi na. Pero si Tito Tonton na yun, no? Oo, nakababad lang. Iba talaga pag sanay at takay sa dagat, ano? Sanay. Nakailan na tayo, poste? 6. Tatapusin lahat? Siyam? Apa? Kasi kami isang tenta dito. Sa puntong ito, isang poste na lang yung ikakabit. At sa wakas, pwede na rin umuwi. Pero totoo pala yung last but not the least. Kasi kung alin yung huli, siya pa yung pinakamabigat. 4:35 PM natapos na namin ikabit yung 16 na poste. At gaya ng napag-usapan, pwede nang umuwi pagkatapos. Mamaya, parang gusto lang ako pakyo. Oo. Mga 1 linggo lang mula sa araw na to, pwede na itong lagyan ng lambat. Pwede na itong lagyan ng similya at maumpisahan na ang pagpapalaki. Paano? See you sa next vlog. Susubukan kong mapakita sa inyo yung pag-aalaga ng lapu-lapu mula similya hanggang sa pag-harvest. So paano guys? Follow nyo. Kaya niya, di na talaga bumalik.